Bobby Tiglao nangangamoy kaso ng cyber libel? At papaano nga ba napakialaman ni Bobby Tiglao ang original police report para gawing fake? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Follow up lang po ito sa ating previous episode tungkol sa pagkakasangkot ng pangalan ni First Lady Lisa Marcos dito sa kaso ni Mr. Tantoco. Dahil lumabas po sa police report na di umano ay pinakalat ni Bobby Tiglao, pineke po, dinagdagan, pinakialaman yung official na report. Sabi po dito, papaano napakialaman yung incident report? The fake report includes unauthorized and fabricated details that are not found in the real police report. These additions were meant to sensationalize the death of Paulo Tantoco and maliciously link public figures, particularly targeting First Lady Liza Araneta Marcos to the incident. Dahil alam nyo, hindi kasi nila mapabagsak si President Bongbong Marcos, kaya ang tinatarget nila si First Lady Lisa Marcos. Dahil para sa mga DDS, oras na masira nila ang kredibilidad ni First Lady, damay na rin si President Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo sa tagal ng 3 taon, hindi sila magtagumpay kahit na anong gimmick pa ang gawin nila. Ito nga ngayon, isinasangkot ang pangalan ni First Lady sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Tuloy ko. Added in the fake report spread by Bobby Tiglao and DDS influencers. Number 1, cause of death was initially suspected to be drug overdose. This statement was not in the original. Number 2, white powder suspected to be was seen scattered, tulad ng sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nakita daw yung mga white powdery substance. Pero sabi dito, no such detail appears in the real report. Number 3, names of alleged companions, Dina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alexa Miro. The real report makes no mention of any individuals present or summoned for questioning. Although sinabi nga ni Sara Duterte na nakita sa report ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos without even verifying kung totoo yung report. Pero siyempre dahil yung alleged report ay magpapabagsak kay Liza Araneta Marcos, go na lang sila. Huwag na nating i-verify yan. Confirmed na yan. May kinalaman si Liza Marcos sa kaso ni Tantoco. Yun kagad ang naging konklusyon nila. Kaya nga sabi dito the real report makes no mention of any individuals present or summoned for questioning. Pero ang bali-balita, na-detain daw si Liza Marcos sa States kaya hindi makauwi. Kahit na pinapakita na nila na umattend si Liza Marcos sa mga events tulad dun sa Girl Scout, yung mga pinapakalat na mga trolls, fake daw yung mga video, last year pa daw yun, dahil hanggang nung oras na yun, nakadetain pa rin daw si First Lady sa States. Tuloy ko, Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter emphasized that the department has not released such sensitive information and warned Filipinos that circulating versions of the documents appearing online have been tampered. Sabi ni Coulter, we have determined that some of the information being reported is not accurate. Pero dahil sa mga nasagap ni Amy Marcos dun sa mga reports circulating online na pinaniwalaan kagad ni Amy Marcos, gusto niyang maglabas ng comprehensive report ang Malacanang tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang sister-in-law. O nakita niyo na kung gaano gustong-gustong sirain ni Amy Marcos ang pangalan ng kanyang kapatid at ng kanyang hipag. Narinig lang sa mga reports circulating online gusto niya nang maglabas ang Malacanang ng isang comprehensive report tungkol dito sa pagkakasawi ni Mr. Tantoco at dapat isama sa comprehensive report na yan kung saan si Liza Marcos do mga oras na yon. Detalyado dapat kasi nga comprehensive. Sabi pa dito, the department also clarified that under California law,
certain investigatory records are exempt from public disclosure, particularly those tied to ongoing investigations or sensitive intelligence. While they did release basic incident details as required by law, Beverly Hills Police Department declined to provide additional investigative records, citing government code provisions that protect such materials. The officially released information describes the incident as a death investigation that occurred at 9876 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, the address of the Beverly Hilton, at around 11:30 a.m. on March 8. The BHPD's release underscores the importance of relying on verified sources and exercising caution in sharing unconfirmed reports, particularly in sensitive cases. O, kaway-kaway dyan, Sara Duterte, Amy Marcos, wag basta-basta maniniwala sa mga unverified sources, lalo na sa mga sensitive cases. Pero dahil ang gusto nyo ay masira ang pamilyang Marcos, kahit na hindi na kayo mag-verify, basta makasira lang kayo. Again, tandaan ang sinabi ni Sara Duterte, wala siyang pakialam kay totoo o hindi, basta masira niya lang kayo. As the investigation continues, authorities have reiterated their commitment to due process and confidentiality in accordance with the law. For now, no official cause of death has been disclosed and no other persons of interest have been officially named by authorities in connection to Tantoco's passing. Wala pang ibang persons of interest. Pero para kay Sara Duterte, kay Amy Marcos, si Lisa Araneta Marcos na yung person of interest. Ano po ba yung nilalaman ng original or authentic summary ng insidente? Sabi po dito sa original report that was sent to Philippine media. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officers took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Hanggang doon lang po yung original report na pinadala sa Philippine media. Ito rin kaya yung report na nakuha ni Bobby Tiglao, pero bakit nadagdagan ng kwento? Si Bobby Tiglao ba mismo ang nagdagdag o may iba siyang kakuntsaba? Sabi po kasi dun sa fake and tampered summary of incident spread by Bobby Tiglao and DDS. On Saturday, March 8, 2025, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officers took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Doon po sa original, doon po nagtapos ang kwento. Pero dito sa tampered version na ipinakalat ng mga DDS, dinagdagan po yung kwento. At ito po yung dinagdag sa kwento. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be coke was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were Dinah Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alexa Miro. Pero sa original, wala po yung mga sumusunod. Drug overdose as cause of death. White powder, allegedly cocaine. At yung mga pangalan ni Liza Araneta Marcos, Dinah Tantoco, and Alexa Miro ay wala po sa original na report. So anong ibig sabihin? Sinadyang magpakalat ng fake news.
magtanim ng suspicion, magtanim ng intriga kung saan mahusay ang mga DDS. Tandaan nyo yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte, we plant evidence, we plant the intrigues, na hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng mga DDS. Akala ba nila hindi ito mabubuko? Akala ba nila walang way para matuklasan yung ginagawa nilang katarantaduhan? At meron pang pinapakalat ang mga DDS. May mga larawan kasing lumabas na kasama ni First Lady Lisa Marcos, sila Piolo Pascual, although hindi ko makilala yung ibang kasama niya rito sa mga larawan, pero sinasabi na kasama daw sa mga larawan na yan si Mr. Tantoco. Dahil galing po sa isang Lance Duterte. Hindi ko alam kung kaano-ano ito ng mga Duterte. Sabi dito, ang mga taong kasama sa entourage ni Lisa Marcos sa US, makikita sa mga larawan na ito na kasama nga nila si Juan Pablo Tantoco bago naganap ang Polvoron issue. So nakita yung nakasirkel na sinasabing yun daw si Juan Paulo Tantoco. Pero kung alam nyo ang itsura ni Mr. Tantoco, sasabihin nyo kagad fake po yung pictures. Dahil hindi po si Tantoco yung nasa larawan. Siya po ay si Stanley Nang, President and COO of Philippine Airlines. Ito po siya. At ito ang itsura ni Mr. Tantoco. Kita nyo na ang mga DDS, wala silang pakialam kahit na mabuko sila. Basta maninira lang sila. Dahil yung kanilang idolo, ang kanilang presidente ng impyerno, nagsabi na wala siyang pakialam kay totoo o hindi ang kanyang paninira. Ang importante, masira lang kayo. At yan ang ginagawa ng mga DDS. Wala silang pakialam kay totoo o hindi ang kanilang ipapakalat na balita, basta masira lang nila si President Bongbong Marcos. So paano ba yan? May mga balitang kikilos ang Malacanang para habulin ang mga nagpakalat ng fake news. So nangangamoy cyber libel na ba si Bobby Tiglao? Abangan po natin ang susunod na kabanata. At bago po tayo magtapos, itong panukalang batas ni Amy Marcos ay dapat niyang madaliin. Dahil sabi nga sa balita, inihain ni Senator Amy Marcos ang panukalang humihiling na ipagbawal ang pag-aresto o pagkulong sa sinumang Pilipino at paglipat dito sa isang international court ng walang warrant of arrest galing sa local courts ng bansa. Ipinagbabawal din ng panukalang batas ang mga investigasyon, pag-aresto, detention o anumang legal action at assistance ng walang permit mula sa Department of Justice at Department of Interior and Local Government. Pinangalanan ni Senator Amy ang Senate Bill No. 557 na President Rodrigo R. Duterte Act na inspired umano sa pag-aresto at paglipat sa dating Pangulo sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Maaaring maharap sa 20 years pagkakakulong ang sinumang lalabag sa naturang batas. Yan ay kung magiging batas itong panukala ni Amy Marcos. Sa tingin ba ni Amy Marcos, kung sakaling maging batas yan, pipirmahan ba yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o nagpapaepal lang talaga itong si Amy Marcos? Nagpapalakas lang yan sa mga DDS. Dahil sa tingin ninyo, pipirma nga ba si President Bongbong Marcos dito sa gagawin ng kanyang ate? Pero dapat niyang madaliin na ni Amy Marcos itong pagsampan ng kanyang panukalang batas. Dahil ang tatamaan po dyan, si Sara Duterte, si Bato de la Rosa, at si Bongo. So kailangan na pong madaliin ni Senator Amy Marcos yung kanyang panukala. Yan ay kung papasa kay President Bongbong Marcos. Dahil unang-una pong tatamaan dyan, kung yan ay hindi maging batas, si Senator Bato de la Rosa. Dahil sabi po dito sa Inquirer.net, De la Rosa may be arrested over drug war if ICC asks. Sabi po yan ni Bersamin. The Philippines may arrest a senator who served as police chief during then-President Rodrigo Duterte's war on drugs if the International Criminal Court issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead, the top aide to President Marcos said on Wednesday. Executive Secretary Lucas Bersamin
said that Senator Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. Although the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol, which facilitates ICC warrants. So, paano ba yan, Senator Amy Marcos? Dahil ang Pilipinas, kahit na hindi na miyembro ng ICC, ay pwede pa rin hulihin ng Interpol dahil tayo ay miyembro ng Interpol. So kahit na walang local courts na mag-i-issue ng warrant of arrest, international police na po ang mag-i-issue ng warrant of arrest, walang saysay yung panukalang batas ni Senator Amy Marcos. Sana naman, itong mga senador natin, pangunahan sana ni Amy Marcos na kung gagawa ng batas, ang makikinabang ang buong bansa, hindi ang isang pamilya lamang. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.